So, ayun nga, no, magandang umaga. Ay, tanghali na. Hapon na pala. Tayo nagbabalik. Wala tayo ng game number 1 dahil late tayo nagising. Magandang hapon, guys. This is gonna be the quarterfinals of Cogni Olympics Season 6. TSY against UND. And TSY took game number 1. And we are now live. Hindi natin alam ano nangyari ng game 1 eh. Kasi kasa tayo after natin magising. And see, sabi mo kung maganda nga ata ang nangyari kanina. So, Weaver ay mababan nga rito. Ng TSY and B-Back. And sa UND naman ay Nature's Prophet and Timberjaw. Si Spider Dudong mababan. So wala rin tayo last week kasi nga meron tayong team building. 2 days yon. So ayun na nga. But, ay, okay. So LC, pababa na rin. Pero yun nga, no, late realization with regards sa Weaver with the, ano nga, yung kanyang Sukuchi, ay yung third skill with the Sukuchi, with the Shard Talent. Yan, medyo makatinga yun pagka tumagal. Pero medyo mahina ata yung ating audio dito. So lakas-lakasan lang natin. Para medyo ganahan ng ating tenga. Lakasan din natin sa OBS. Para all goods and nodes. So no cam tayo guys. Ala pa tayo Lego. Mm-hmm. So PL mababan na rin and CK. So yun nga guys, so, mga advancing team natin sa mga hindi nakakaalam itong first two TSY versus UND ang and then Hibernate Omsim tapos so sa group A TSY rank down Nyek and undecided. Sa group B naman is Hibernate Kalag Team Kalag 2.0, Co-Blaster, +4, and Omsim. So, ayun. And ang laban natin is TSY will be is currently facing undecided, rank down, Inyek. Bukas naman yon. Yung sa group B naman, Hibernate versus Omsim. Then Kalag versus Co-Blaster. Bukas din to. Alam ba't mahina yung audio eh. Yung LCCK, so LC hindi na natin gano'n nakikita to Naban na rin. And PL naman ang naban dito na TSY. And Wind Ranger ang kanilang maging first pick. So, ilalabas na ba ang mga dapat ilabas? So first pick will be Gyrocopter. So instant ban nga ang Necropos dito para sa TSY. And grabe ang nagamit dito ng UND para sa kanilang reserve time. 27 seconds na nga lang yung natira rito. Ang tagal ng grab. Gutom na ako. So, let's see. So, ayun. Si Barney. Naban na rin ng TSY. So, last 2 weeks ng Cogni Olympics. Quarterfinals for this week. Semifinals next week. And
Grand Finals naman sa 19. And na medyo conflict ng ating schedule dahil meron tayong year-end party sa mga linggo na yun, no? Pwede, sa amin is 18, yung iba daw is 19. So, okay lang sana kung 19, di ba? Kasi, syempre, makakahabol ka nga na wala kang iniisip. So, Sun King, mapipick na dito ng UND, and instant pick naman ng Spirit Breaker para sa TSY. So, let's see kung gano'n lang kasensitive yung mic, no? Kasi baka mamaya malakas na pala masyado. Oo, ang bilis. Lion. Pipig ka agad rito. Eight King, doon na naman ngayon ng UND. Yan na, puro course na nga ang natitira rito na pwedeng i-pick ng TSY, pero syempre pwede pa rin na maging 4 itong Wind Ranger. Ilang natapon kape ko. Ubik. Isa sa mga heroes na hindi nakita ay mga pipili. Rubik with the bang. So, merong sus dito, no? So, let's see kung post 1 ba tong gyrocopter. Kasi pwede pa silang mag-spec dito with the global presence. So, all goods in the hood. Now, Queen of Pain, ayun. Mukhang 4 Wind Ranger nga. And Kyop ang kanila magiging 2. So, yun, hindi maganda spec dito, kung hindi mababad ng TSY. And nasa TSY naman is meron pang available na PA. Kasi puro magic damage din. Available din ang Slark. Kasi merong Sun King Ags. Depende. Draw Ranger. Pwede rin naman. Since merong Wind Ranger, no? Plus Kyop right click. So, ayun. Ang UND mismo nagban ng Spectre dito. And mukhang iba ka nilang plano. May Juggernaut pa na open if gusto nila. TSY naman, they can also do double blink with AM. Pero iba na kasi ang ngayon, hindi nga napili si AM. Morphling. Pwede rin. For TSY. So, muerta ako nilang ban pero Slark naman sa TSY. Dito namin pwedeng kopyahan yung Morphling dito. Sun King, Gyrocopter. Pero ayan nga, Monkey King ang kanilang magiging pick. And sa UND, medyo nasa alanganin ng oras na natitira sa kanilang pickings. Last 12 seconds para dun sa timer, plus 16 dun sa reserve time. Yoyoyoy, pag-ibig. So, last 14 seconds and they have to decide kung anong heroes na pwede nilang gamitin rito. Na medyo sasakit ulo rito ng Sun King, Pero Juggernaut niya kanila magiging last pick. So, ayun na. Buo na ang kanilang final 5 para sa game number 2. Ay, pag-ibig sa lipat na tayo ng scene. Doon na tayo sa malaki. Medyo rito yung medyo maganda yung lineup dito ng TSY because of the pick-offs sa pwede lang gawin with the Spirit Breaker and the Lion. Not mentioning din yung
possible rotations coming from lore with his Queen of Pain. So the aggressive lineup na meron yung TSY dito. Ang tanong is will or can UND hold this game until late game? Kasi kahit pa paano meron silang palag dito with the Zeus and Juggernaut combo. Meron pa silang possible na post 4 na pwedeng mag-switch to post 1, which is gonna be the Gyrocopter, which is also the case for Ace Beast Wind Ranger. So, pagalingan na lang pumindot. At paunahan na lang din dito guys kung sino mag-i-scale up na mabilis. But I really do favor the lineup of TSY para sa game number 2. So, yan na ang Marvel Cinematic Universe. So, and game number 2 is on the way. Para sa ating quarterfinals, Queen of Pain, pakilala po muna natin na gagamitin ni Lore. Si Kyop Lion naman para kay Marjo, Spirit Breaker naman para kay All I Ever Wanted and Monkey King, para kay Rome, and Wind Ranger para kay Ace B. Kabilang banda naman, UND gagamitin ni Kevin, si Gyrocopter, Sun King naman para kay Joseph, Zeus naman para kay Dex, Rubik para kay Paulo, and JP naman sa Juggernaut. So, ayun nga. I love you, Cognizant. I love April. Tinawag ng TL. Tinawag ng TL. Late live. Sige. Try natin mamaya kung pwede natin makasun kahit replay. Shout out sa mga baby girls si Lore. Meron post, tinawag daw ng TL. Nabuusog ko yung lamesa. So, wait lang natin guys. Chill lang muna. So, wala pa naman, no? Tagal nung grab. So, yun nga, guys, makikita, gaya nga nasabi natin for the pickings sa pickings kanina is yung nga rito, wait lang, yung grab. Sabi sinasabi.
So, gaya nga ng sabi natin kanina no, with the draft pick kanina, wait lang, ano ba yan? Ayun, going back. Yeah, sabi natin kanina speaking, so ang lineup dito ng TSY is very aggressive compared to UND, especially with the Spirit Breaker. Meron dito ang TSY with the Blink ng Kyop or yung mga possible rotation niya kasi with this kind of lineup, possibility is Kyop will no longer or hindi niya need no to burst or ubusin yung kanyang mga skills rate, especially with the Sonic Wave. Dahil nga meron ng Finger of Death and also meron pa Nether Strike. And maganda yung lineup dito ng TSY in terms of early to mid game with their current setup. Well, on the other side naman with the UND, these heroes, yes, they can also manage yung early rotations with the Gyrocopter and Rubik, pero they don't have the burst. The only thing that they have lang for bursting enemy heroes is gonna be the Zeus with the Lightning Bolt and Thunder's God Wrath. And aside from that, wala na. Unless Rubik can steal some skills na meron tong TSY for burst damage. And ayun, let's see na lang kung anong mangyayari rito. And in terms of late game naman, I really do think na both teams naman also have edge with each other na po para magkabalugbugan nung sa late game nila. And they just have to execute properly yung kanilang mga skills. And ayun, let's see. And also, I like to check if Lore will be getting an early Aghanim Scepter for the Shadow Strike because this is a big and a huge upgrade para sa kanya in terms of early game. Siyempre, there's a possibility na makancel yung dagger ng Sun King. Also with Rubik na medyo squishy nga and a Gyrocopter. And she can also rin yung mga rito. Yung DPS na mabibigay niya kahit merong Blade Fury is tatagos pa rin naman because of the update na meron si Dotes 2. Check lang daw. Ando na nga. So, shoutout sa inyo guys sa ating 8 viewers. Saya na nga, trying daw or let's try the ping. Sabi ni kuya mo. And ayan, the game has been resumed and Marjo, mukhang makakasalubong pa ata si Paolo dito. Araray, nakita ba? Mukhang nakita nga. And mukhang mapipake ata nila rito yung wording. And let's see kung minus 100 kagad itong UND because of the sentry wards. Or baka kakuha sila ng rito, no? Ng sentry or obs. Pero ayun, na-deward na nga ni Paolo yung obs na dito. So ayun, napakagandang panimula para kay Paolo with the 100 gold para dun sa observer. Pero dalawang heroes na dito sa TSY. Naku po, mababaro strike si Kuya Mulayan. Pando na rin yung ikot and Marjo.
will fall and Dex will be getting the first blood and an early advantage para rito sa Zeus by getting that kill. Pero in terms of bounty rune, 4 ang makukuha ngayon ng TSY. So nakabawi lang itong TSY dun sa nakuhang first blood ng UND. So ayun nga ang ating matchup, no? SB with the Lion against Juggernaut and Rubik. Medyo masakit sa ulo nga to para dun sa SB because of melee rin ang kanyang magiging katapat and mababalugbog nga siya. Mababalugbog siya nung nung Juggernaut dyan with the right click. Pero meron din naman yung Lion dito, pero ewan ko, masakit yan. Nakakairita yan. Mid lane matchup naman natin, Lore with the Queen of Pain and Zeus. So ayun nga ang medyo problema dito ni Dex with the Shadow Strike na meron itong Queen of Pain. And nagbabawi lang ng normalan itong Zeus and si Lore. So, hindi pumapayag magpapi si Kuya mo Dex. Pero ando na nga Arc Lightning and Lore. Meron na rin naman siyang stick dyan. So kahit pa paano medyo magdadalawang isip si Dex to use the Arc Lightning para hindi nga mapuno itong magic stick nitong si Lore. Sa bottom lane matchup naman natin, Joseph Sun King with Gyrocopter against Ace B's Wind Ranger and Monkey King. Pero yun nga, medyo mababosit dito sa Ace B because of the because of the rocket barrage. Pero yun lang naman yung kayang gawin dyan ni Kev. And for now, Rome will, I think, will dominate this lane as long as there is a sentry wards nearby. Syempre because of the Jingo Mastery rin na meron itong Monkey King. And merong hesitation. And I think, I think merong magiging hesitation para dito kay Joseph on overextending the lane just to get the CS. And ayun. So, Kev and Ace B, 4 sa 5 nagbabalugbugan dito. Pero ayun na, stun nga si Ace B nitong Sun King. Pero Monkey King naghahabol dito kay Kev. Gustong kunin yung Jingo Mastery. At ayun, with the first skill, which is Boundless Strike. Kukuha nga yung Jingo Mastery. Pero maganda naman pala dito sa TSY, no? Sa kanilang offlane side is medyo makunat nga itong Spirit Breaker sa early game because of the base STR na meron itong Spirit Breaker. And I don't think na magkakaroon siya ng issue siguro laning against the Juggernaut because JP will just focus on his farm. Saglit lang, binabalugbog itong taas or ang baba. Mabalugbugan naman pero yun na nga, Paolo, isang one hit na lang, isang normal na lang, pero Marjo will not chase na itong Rubik to dahil na-chase nga siya nito ni JP. At naligaw ng landas si kuya mo, Spirit Breaker, at si Marjo pa mamamatay. And Paolo, nagpanggap na puno, pero all I ever wanted, hindi na nga niya makukuha itong Rubik. Medyo sayang nga yun. JP getting the kill on the Lion and super goods para sa kanya. So si Paolo nagtipilan dito sa kanilang tore para maging safe siya. Para suportahan pa rin yung kanyang core dito. And nakakalamang na nga sa lane nitong UND. Sa kanilang top lane. And ayun, medyo hindi maganda nagiging simula ngayon ng TSY. And Lore is getting rin naman dito, no? Fair share dun sa kanyang fair share sa kanilang matchup against Zeus. Pero Lore ngayon dito hinahabol si Dex na medyo namumula na with the battle. Level 2 ang kanyang Shadow Strike at nandun nag-blink in na nga siya rito. Hinahabol si Dex, Shadow Strike out of mana si Tropa. Pero that's a good harass para doon kay Kuya mo Lore. Well, dito naman sa ating bottom lane, kita nyo naman kung gaano na-dominate ng MK itong Sun King. So, sobrang lamang ng dito. Sobrang lamang ng TSY sa kanilang safe lane. Laning against the off lane na meron tong UND. And ayun nga, pag basta melee yan, medyo makati talaga yung Monkey King pag yan yung katapat mo. Talagang problema ibibigay niyan. And kung meron sanang, kung Grimstroke sana tong Wind Ranger
Matik siguro baka meron na silang nakuhang kill, pero iba ang sitwasyon ngayon because Wind Ranger is gonna be the post 5 na meron dito sa TSY. So, top lane naman, Marjo dito, sinisip-sipan lang ng mana itong si Paolo. And naku, ang sakit ng charge. Pang-Roray Pag-ibig, ang kunat nga pala talaga ng Team Spirit Breaker dito, mga kaibigan. Napakakati nung bash. Naku po, 2 palo na lang sana to na bumalik pa. Pero siyang face puts dito guys, pero pinapalo siya ng Torre. Delikado yung kanyang lagay. Healing Ward, madadrop na. And all I ever wanted will not gonna chase. Sandali, it's a prank. Isang charge ka na lang pala. At SB, makukuha yung kill dito sa top lane, dun sa Juggernaut, and that tower's aggressiveness will change dito sa Lion, and that's gonna be the return kill. Paolo will getting that, and all I ever wanted will just be waiting para sa kanyang charge, and vision na lang yung kanyang kailangan dito para mapatayan. At ayun, hindi na nga natuloy. Bottom lane naman natin dito guys, ayun na nga, kala ko may nagbabalugbugan pero merong stock dito, pero sa tapat, sa taas, patay ang Rubik, and all I ever wanted, mamamatay na nga rin, pero he was able to get the kill dun sa Rubik. At nakabawi nga si JP doon, 2-1-1, and this is gonna be the time ata for him to free farm itong top lane while waiting na mabuhay itong Spirit Breaker. Pero mabilis lang kasi makakabalik yan pero ando na nga Rome, ay napakakati, ando na nga ang homing missile, muntika na nga itong si Joseph sa kanyang Sun King on being killed. Paolo, makaka pa dito ng double stack ng double stack ng big camp, pero guguluhin niya ng SB. Tingnan natin ang vision na meron dito ang TSY. Well, medyo madilim ang mapa ng TSY. Ay, UND pala. Yung medyo may advanced word ng kaunti. And level 6 na, both mid lanes natin. And wala pa tayong nakikitang rotation. Halfway through na sila para sa level 7. Pero ando na naman. Layo ng boss. Ang kati naman nun. Ikot, available. Blade Fury. Pero Sun King tumipi na para bumakap sa kanyang tropa. Let's see kung magiging worth it ba yung kanyang pagdalaw dito. Rubik, andyan na nga rin. Pero level 1 lang yung kanyang telekinesis. And masyadong mababa. Or maikli yung casting range niyan, pero Dex na andito na nga rin. And let's see, kitang-kita niya sa CCTV yung si Marjo rito na pumupugak. Pero JP dito, umikot na. Andyan na nga yung Blade Fury plus the Lightning Bolt at Thunder's Wrath God. Tumipi na nga rin si Lord dito na charge itong Queen of Pain. I'm sorry, itong Juggernaut. Pero Lord, isa lang tatama na kanyang wave. Pero si Dex, napakalaking kill niyan. Dinideny, pero yun nga, yung take damage ng Shadow Strike ang papatay dito kay tropa. Pero JP, the Nether Strike, naku po, natatluhan sila. At dinideny nga ni Paolo itong kanyang tropa, pero hindi na nga umabot. Paolo, delikado pa ata lagay. Pink or yung Gyrocopter nandito na rin para backupan yung kanyang tropa, pero na-cancel yung TP dito sa bot lane. Hindi pala, kinancel niya pala, hindi, mali. Si Joseph pala nandun sa top, ay sa baba. So yun nga, napakaganda para sa TSY. Na medyo pa isa-isa nga yung mga tropa natin dito sa UND. Nagamit din lahat kagad ni Dex yung kanyang rito, skills. Nakakuha na nga siya ngayon ng Arcane Rune. Let's see kung may-utilize na ba yan after those skirmishes. And 1 minute pa before yung kanyang Thunder's God's Wrath. So, ayun nga. Kita mo nyo naman guys, Rome is leading the charge in terms of net worth, napabayaan na nga siya dito sa may baba. JP, pangalawa pa rin naman, di naman sila nagkakalayo, 500 lang lamang. Pero medyo malaki yan, 9 minutes into the game. Ando na, Falcon Blade is available para sa Queen of Pain. And I think, mag-ano to? Uy, bumaba yung FPS ko Nahugot ata yung RAM ko Mga magbo-blue screen ako mamaya. Nasipa ako yung lamesa. Pero ayun nga, sandali lang. Meron ata tayo makikita dito balugbugan na naman at daan doon Omnislash, pero Blade Fury ang kanyang kinuna rito. Nalapag niya nga rin yung words niya, pero mababasag kagad yan. Walang mana para sa Omni at ayun at kargahan ng charge itong si Juggernaut at mapapatay nila
Pero sa baba, si Joseph, patay na naman dito ha. Yan ang return kin lang. It's gonna be the Lion. Yan na, naku. Ang delikado. Yan na, medyo early small wins para rito sa TSY. Pero that small wins will eventually be a big win because of this Monkey King na sobrang free farm dito sa bottom lane, and not to mention he is getting some kills sa kanyang MK while Juggernaut has died thrice dito sa game number 2. And let's see if UND can force a game number 3 dito sa ating second game. So 8-6, 3k gold, lamang na dito ang TSY. And medyo tumahimik. Pero MK, naku, dumalaw na kagad dito sa may top lane. Church, magagamit siya. Nether Strike is also available. Andyan na nga rin yung Jingo Mastery Plus. Ayun na nga, ang Boundless Strike ang tatapos sa kanyang buhay at makukuha niya pa nga yung kill dito sa Rubik, and double kill with the dominating streak para rito kay Rome sa kanyang sa kanyang MK, and mid lane towers mababasag na nga rin, and Lure is gonna be pushing through dito para mapatay itong si Dex. Kaso nga lang, hindi enough yung magiging Sonic Wave and the Thunderstruck God ang makakapatay pa sa kanya. What a turnaround para rito sa Zeus. And Rome dito nag-aasim na naman. Dalawa naman sila dito at nando na nga ang Barrow Strike, pero Epicenter hindi pa pala nakukyo dito ni Tropa mo King, at nando na nga, binalugbog na nga. Umalog-alog na ang lupa, and mamatay pa with the Wind Ranger, and makukuha nga nila dito yung dominating streak. Finger strike, matatamaan naman itong si Joseph. Omni Slash, hindi ina para mapatay si Marjo. Stun, hindi na rin tatama because of the Blade Fury. And tatlo sa isang makukuha rito ng UND. What a exchange para sa kanila. Ito yung pinakailangan nila rito, is makakuha nga ng big kills para makabawi-bawi sila dun sa mga losses na nakuha nila kanina or natanggap nila. And JP will be building a Battle Fury para sa kanyang Juggernaut. So, yun. And Sanch and Kaya ang bubuin dito ni Kuya Mulor sa kanyang pero may naka-charge nga rito at si Kevin ang kanya na magiging target dito. Nether Strike magagamit na nga rin at napakakunat ni Tropa. Nando na nga, cooldown magagamitan, pero Blade Fury, naku po, delikado palagay nitong Team Spirit Breaker. Pero sa ASB naman sa may kabilang side, makukuha niya nga yung kill kay Paulo. Na andito na nga rin si Lore para tulungan yung kanyang tropa, pero na yun, nakabawi pa nga yung TSY. Ay, tatlo rin na makukuha sa kanila. And Juggernaut pa nga mamamatay doon. And medyo nag-stay yata sila na matagal dito sa bottom lane. And medyo makunat yung Spirit Breaker talaga. Wala pa nga yung STR build. Makati with a 10 armor din no? With the rin. Tama yung STR din. So saglit lang. Andyan na yung grab. At ayun na nga guys, dumating na yung grab. Sorry. So Sun King with the rate ban. Dalawa rate ban niya rito, pero si Ace nagsosolo rito sa may bottom lane And I don't think na makukuha pa nga yung kills dito kay tropa mo. And unti-unti na sinasakop ng TSY ang mapa rito ng UND, pero wala pa sila ganong aggressive wards para dun sa dire side. So, tatlong course dito ng TSY ang nangunguna sa network. 14 minutes into the game, 14-10, 5k gold dito. Pero Nether Strike, naku po, dalawa pa tinabaan ng stun doon at masisigawan si Kev at si Joseph. And dalawa ang nabalugbog sa UND. And now they are trying to take tier 1 tower dito sa may bottom lane. And we can see na nagsama-sama movement na itong TSY, and ayun na nga ang nakikita natin. Wala man tayong ganong rotation na nakita from TSY, pero if ganon ang magiging strat ng TSY, talagang lugi ang UND if they will be picking off some heroes
Tapos 5 sila na talagang sure na makakakuha nga sila ng kills doon. And 3-man SOD para sa TSY, and let's see kung ano magiging plano rito. And Wisdom Rune makakakuha pa nga sa ASB para doon sa side ng UND. Pero ayun nga, minamarkahan na nga ni Lord dito kung saan yung possibility na pwede silang dumaan. Pakita na nga si Lord sa mapa, pero layon ako. Mababasag nga yung kanyang ano yan. SOD, pero Dex medyo nasindak. Pero medyo malapit nga yung mga tropa rito. Hindi, Kuya Mumarjo. Pero Kevin, makikita sa mapa, chachar dyan kagad yan with the shackle shot at nando na nga. Pag nagpakita ka sa mapa talagang hindi maganda. Yung JP, medyo ano pa sa kanyang Battle Fury, andyan na ata, parating na. Ayun, buo na nga yung Battle Fury niya, 15 minutes. And MK, yes, malapit na nga rin para sa kanyang Echo Saber rito. And let's see, makikita pa ito sila. So walang idea rito yung TSY na nandito yung UND. Medyo inuubos. Ubos sila yung farm dito ng UND. Kasi some dewarding. So quick item check tayo. Recipe na lang si Kyok para sa kanyang Kaya in Sanch, layo naman. Malapit na sa kanyang Dagger, Spirit Breaker. May Midas na nga and medyo malayo-layo pa to para sa kanyang Octarine Core. MK naman, ando na nga, pinadala na nga yung kanyang Echo Saber rito or the Ogre Axe para mabuo yung Echo Saber with the Diffusal Blade. And si Kuya Wind Ranger, meron ng ano dito, Vessel. Gero naman, still working sa kanyang Lotus Orb, malayo-layo pa yan. Sun King naman meron ng Dagger. Wala pa siyang boots dito And Zeus, pero ng mahirap ito basahin Phylactery. Kaya magiging next item niya. Rubik naman meron ng Ether Lens. And si Kuya Mojag meron ng ano rito. Pero sandali, may narinig akong balugbugan dito. Sun King kagad una nilang makukuha at ayun, dalawang heroes na naman ang mawawala para sa side ng UND. And the lead is slowly but surely being secured by TSY rito para sa game number 2. So ano ba kailangan dito ng UND? Sa ngayon, dasal and let the Juggernaut farm, especially naka-Battle Fury pa lang ito and medyo hindi pa siya effective sa team fights and they really need to work with the Juggernaut muna, no? And once siguro kahit Manta is up, kaso kasi hindi naman natin masabi kahit kung makapag-Manta yan paano ibang heroes dito ng TSY? Hindi naman pwedeng hindi ganyan, hindi magabante yung or mabante yung kanilang mga items dyan. So they really need to have some quick pick-offs din, no? So ma-utilize sila ng maayos yung rat nila pati Fingers of Death. Para kahit pa paano slowly they are getting some golden experience with those kind of pero yun nga, kita siya rito mga kapatid. And ASB, kailangan talaga nilang kahit pa paano may makuha sila. Ang problema dito, paano ka makakakuha ng kills if sama-sama movement sila palagi. Pero may scan nga ng Radiant itong Dire na nasa kanilang triangle. So 2-man SOD para dito sa dalawang support ng TSY, and let's see if they can get something from it. So medyo katahimikan na nangyayari rito. Ito, ba't naging clouds? So magkakalapit at magkakasama na naman ng TSY dito. Ayun, si JP ang kanilang magiging target or magiging target ng SB, pero ayun, si Kev naglaho na parang bula. Finger pala, ba't ko sinabi nasa ano pala yun, TSY, no? Mali pala ako nang sinabi kanina. Ganun talaga pag utumbay. Pero ando na nga, yung dash, masisigawan siya plus the talon. And one right click will secure the kill dito sa Sun King. And Thunder's Gut Ride makakakuha pa ng kill dito sa carry ng TSY. Pero siya rin ang kapalit niyan, mga kaibigan, tumalon kaso hindi na mabot.
Pero Omni Slash dito kay Ace B, di pa siya tatamaan dito guys ng tali. And super angry na talaga. Makakatakas pa, nether strike, matatapos ang buhay dito ng Juggernaut. Kev magiging tupa. At ayun, nabigyan nga kagad sila rito mga kaibigan, and UND will be getting a kill. 2 kills lang naman. Pero at least malaki yung mga kills na nakuha nila dito. Lord makakatakas pa with the blink out. Pero yun, mali pala tayo. Yung Lion pala nasa TSY. Medyo cooldown dependent din kasi masyado itong side ng UND rito with their heroes, di ba? So yun, gaya nga nasabi natin kanina, kulang nga sila sa burst with, if we will compare the lineup na meron dito yung TSY. They have big bursts. Pero epicenter, naku po, nagamit. Hindi nakapag-dagger si kuya mo. Or nabitin. And this is gonna be an opening for TSY. And let's see kung ano magiging plano nila. Nakita nila yon. So ayan nga, Wisdom Rune. Think both teams will get each. And JP, matcha-charge na naman nga rito. Manta style, medyo malayo-layo pa. And meron na nga Octarine Core si tropa mo Spirit Breaker. And let's see kung si Isby nandito rin naman pero wala siyang dagger dito. Let's see kung si JP ay maano dito. At ayun na, natamaan, nasagasaan pero Gyrocopter will be tipping in to back up yung kanyang tropa. And 24 to 12, 14k gold lead para sa TSY rito. And another charge na naman dito sa Juggernaut. At nandun, Finger of Death is available plus the Shackle Shot. Pero double barrel strike. Matatamaan dito, Heroes of TSY Rat. Magagamit na nga rin, patay na kayo Lion. Kaso nga lang yung Juggernaut is also dead. Makakatakas pa yung Spirit Breaker by charging dun sa mid lane. And Ace B tatamaan ng homing missile. And let's see if they can... Oh, naku po, walang aabutan si kuya mo MK na burst down nga si Ace B doon. Pero yun na yun. 2 supports is equal sa kanilang Juggernaut and that is still a win para sa TSY. If nakinila yung SB, carry lang. Kasi 3 yun. Kaso 2 support lang to ng TSY. So they will have this Jug freeze yung kanyang farming time rito because of that. So, ayun na. Na-charge siya naman nga dito at ando na nga ang panggugulo ng Spirit Breaker. Always na yan. Once the charge is up, tamang gulo-gulo na lang. And wala pa tayo nakikitang nakalink and spear dito. Medyo hindi nagiging okay yung game number 2 ng UND dito because of the lineup na rin na meron yung TSY. Sobrang dami nilang capabilities to burst down enemy heroes. And a Juggernaut really need to step up. And Zeus, malayo pa sa kanyang Aghanims. So, item check tayo sa may Deadly. Sandali lang. Wala pa pala. So, yun nga. Ito pa lang ang ating item sa rito, guys. Desolator na si Rome. Buo na nga rito ang Octarine ni All I Ever Wanted. Ags naman, si Angry Lord at nandun na nga yung sinasabi nating early Ags. Pero wait lang, meron nagkakagulo rito sa may mid lane. Naku po, Joseph, mapapa-epicenter pero makakancel niya. Yun nga lang, na-charge siya, nasigawan pa, cooldown, magagamit na nga rin 2 ang patay dito. Pero tag-isa lang sila ng UND at TSY at Kevin, gawin mo ng 2 with another strike. And Lord will be getting that kill habang sa top lane naman naka-charge na doon. Si tropa mo Juggernaut index na corner nga dito yung kanyang talon. Heavenly Jump will not be available pero ayun, nakatalon. Hindi pa ginagamit yung finger pero no need na nga daw, sabi niya. Nakapagtipi pa nga si JP rito and 3 sa 1 lang ang makukuha ngayon. Ang ating magiging exchange sa kalamangan ng TSP pero nandun hindi tinantanan ni kuya mo Spirit Breaker. Itong si tropa mo Juggernaut Omni Slash. Naku, lilipat pa. Nagkanda loko-loko na pero mamamatay naman dito si All I Ever Wanted. Makakaikot pa si JP. At ayun, mabubuo yung Jingo Master 3. Magiging tupa pa siya at Finger of Death ang papatay sa kanya. Hindi pala. Si Angry Lord pala pero naku, yung epicenter na level 1 hindi na para may mapatay pa sila or additional kill. Sana.
Pero SB pa rin. Aray! 3 hits. Napakasakit. And ayun. Medyo hindi na nagiging favorable para sa UND yung game number 2. And TSY slowly but surely is getting farm. And ayun na nga, the first tier 2 tower will fall para sa side ng UND dito. And ayun na nga, up na rin ang ating mga Tormentor. 25 minutes into the game, 31-16, 16 gold lead para sa TSY. And nanakawan pa nga ng Tormentor itong undecided. And that's gonna be an additional farm para sa kanila. And also, yun nga, nakuha pa nga ng Wind Ranger yung kanyang Gale Force dito. Napakagandang panggulo, especially dun sa Sun King, no? Iuusog mo palayo yung epicenter. So yung jag natin, hindi niya na tinuloy yung ano rito, hindi niya na tinuloy yung SNY dito, bagkus na gano'n pa siya. Yung kanyang banta, nag-SNY na nga lang siya, pero nandun na nga. Naku po, hindi umabol, sobrang bilis. Ay, Joseph naman dito sa may bottom lane, mamamatay. And Spirit Breaker, tatamaan ng stun, kaso nga lang meron siyang bulldoze doon with the status resistance. And sobrang sandali lang ng mga ano yan, disable or stuns. O Joseph dito medyo mahirap. Yung kanyang Sun King rito, mas mayaman. Si Kuya Mulayon. Pero nun si Kevin, with the Gale Force, hindi mo na maintindihan kung saan ba talaga siya pupunta. Rome, naku. Vessel pa lang yun, pero nahihirapan siya dyan. Naku, Dex, kompleto yung kanyang rat. Mapapatay nga yung MK rito, pero Juggernaut, naku, delikado rin yung kanyang lagay. Omnistash magagamit dito, pero lumipat na naman, kaibigan. Pero double kill para rito kay Dex. Pumupuso pa ang mga tropa GP. Buhay na buhay pa rin naman. Pero MK patay na nga rin dito. Baro strike. Matatamaan si Kuya Mulayon. Epicenter magagamit na. At ando na nga ang bounce. Pero Lord, meron pa siyang blink out dyan. Pero napakagandang depensa para sa UND. And tatlo nga makukuha nilang kills doon while the cores are up. That's gonna be a big win para sa kanila. And we will see the gold exchange after a few seconds kung magkano ba nakuha rito ng UND. So, ayan, meron silang 3K with 6K gold, 6K experience, and that is not bad. Siyempre, dalawang support na nakuha nila o nakapatay sa kanila. So, ayan, Juggernauts. Humahabol na siya rito sa Spirit Breaker in terms of net worth. Pero si Laura up na yung kanyang Lincoln Spear dito. And this is some kind of problem din para sa UND, no? Booming Missile, Barrow Strike, Omni Slash, mga possibilities na pwedeng hindi gumana with that Lincoln Spear. Siyempre, the timing is always great pa rin. So, MK, malapit na sa kanyang BKB. Only few golds away. And silayan naman dito, meron siyang dagger and target niya na yung Aghanim para sa kanyang next item. Eh naku, talagang pumapabor pa sa ano yung kanilang ano rito, no? Kanilang nakukuhang shard. So ayun. Napakagandang shard pa rin naman. Though sana ma-utilize yung mga damage na redirect din sa kanya. So ando na nga, nakita si JP. Aabot ba yung tropa rito? Naku, Lincoln Spear. Mapapap. Another strike na ko po. Mukhang aabot nga Omni. Nako, yun lang natali sa puno. And UND, unti-unti silang nauubos. And magpakita lang talaga sa mapa. Ayun na sinasabi natin, charge ka kagad. And ang bilis sumabol dito ng TSY because of the blink daggers and wind run. Then, syempre yung blink din ng Kyop, nakakahabol sila dun sa planong baragin or ay hindi, MK pala to isa. Planong i-charge dito ng Spirit Breaker. Pero nakabawi nga kagad doon yung TSY with the losses na nagkaroon dun sa may mid lane. And Roshan na kanila magiging target. This is gonna be first Roshan, 29 minutes into the game. TSY will be taking that.
Quick item check tayo. Ayan, nakikita sa 5-man SOD kagad or 4-man SOD para sa TSY. Ayan, una nga BKB rito ni Kuya Morom. Games na rin si Dex with the Nimbus. But I don't think na that will change anything, no? For now, syempre, Juggernaut needs to catch up pa rin dun sa mga course rito ng TSY. And tier 2 tower na sa may Naku, na-charge siya kasi tropa rito. At ayun na nga, ang dash. Nandito na rin naman si Kev cooldown, hindi na ka rin naabot. Pero naku po, si Kuya Mudex na sa may tagiliran lahat na. Tagiliran nga siya ron. Makukuha niya yung kill dito sa win range. Pero siya naman ang kapalit. 3-2. Makukuha rito ng TSY. Pero dalawang supports lang naman yung nakuha nila doon. Pero all I ever wanted. Naku po, umikot si Kuya Mujag at magiging target na lang nila. Walang iba, kundi yung walang magic resistance. And tier 3 na ang magiging target dito ngayon ng TSY. 4-2 ang magiging recent exchange natin from the previous team fight. And si JP na lang natitira dito. Matcha-charge pa nga siya. And ayun, may pause na naganap. Nadisi nga si tropa. See? Ano na mangyayari? So, yun nga guys, no, medyo hindi naging maganda ang start dito ng UND. They have, especially the offlane. And hindi magandang matchup talaga yung MK against the Sun King. Especially pag may sentry, talagang pupukpukin at pupukpukin ka lang ng Monkey King dyan with the Jingo Mastery rin. And magiging sayang lang din yung mga damage na nabibigay ng Sunstorm dun sa laning stage na yon. And napakagandang heroes nga, or hero, for them to use. So medyo counter yung kanila naging offlane, and Monkey King was able to step up early dun sa So wala nang nagagawa dito yung ASK guys. Pero OG, if let's see if meron changes pa na magaganap dito. Okay nga, 5 seconds bago mabuhay ito si Sankey, pero andun with the nether strike, abot pa at andun na nga, hindi na. And hindi na nga umabot din yung mga supports dito, and offlane ng undecided para i-save yung kanilang tropa dito. Pero pangalawang fortification will now be used by UND, and they will no longer have another fortification dito sa game number 2. Pero yun Aegis of Immortality, 3 minutes. Nimbus magagamit dito. Pero nando na nga yung charge kay Kev. Pero makakancel yan ng tropahan ng UND yata yun. Pinagkaisan si tropa. Kaso yung Boundless Strike, 3 tatamaan doon. Ang kunat talaga nitong Spirit Breaker. Gale Force, naku! 3 ang mawawala kagad sa UND, and Spirit Breaker will be able to survive. Paghabol sa kanya ng 3 heroes doon ng UND with the Boundless Strike plus the Gale Force. And to add, naku, yung Eagle Song hindi na talaga pinagbigyan. Yung Sonic Wave, napakagandang setup coming from TSY. And now the second set of barracks, I think, will now fall para rito sa UND. And tinatarget pa nga nila dito si Paolo. At ayun, unti-unti na nga sila rito nauubos. Pati yung base nila nauubos na rin. And makikita pa nga itong Juggernaut dito. They have wards here. Pero JP makakatakas pa, nagpanggap na puno itong si tropa. Pero si Kevin, desidido ka na bang mag-reward ka dyan, kaibigan? Pero nandito na ang tropahan ngayon ng TSY, and mababurst down pa ata nila si dito, si JP Cooldown. May tatamaan naman, kaso that is not enough para maligtas yung kanila tropa, or para sana sa turnaround, and Kevin susunod na rin sa hukay dito sa Juggernaut. And Joseph, naku,
Sinundan pa nga yung kanyang mga tropa. What are friends for? Sabi niya, ika nga, ito naman din si Dex, sumunod na rin pa isa-isa na nauubos. Ang UND dito, Paolo na lang ang nag-iisa. Charge pa gagamit na nga rin. At yun, may godlike streak para kay Lore. And there is a buyback, pero I don't think na GG matatawag na nga ni Kev dito. And TSY will be advancing para dun sa second round ng ating quarterfinals. And UND will now be eliminated sa Season 6 ng Kogi Olympics. So ayun, sayang din natin napanood yung Game 1, no? Pero ayun nga, it is what it is. As always, TSY will be advancing, and let's see if makaka-advance ba sila sa semifinals next week, or titingnan natin kung sino makakalaban nila between the next series sa Group A, which is gonna be the Rank Down or NEC. So Rank Down and TSY or OG was actually the previous previous grand finalist, no? Ngayon mag-group sila, and let's check if ngayon isa na lang sa kanila ang magpupunta sa grand finals. So let's take a break. Next game will be Hibernate versus Omsim, best of 3 ulit, and the scheduled time will be 5 p.m. So break lang.